Nalangin po tayong lahat. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na kami ay makapakikinig muli ng iyong mga salita. Salamat po sa pagbabantay mo sa amin sa buong maghapon. Salamat po, ginabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga gawain. Mula pa kayo ng umaga, pagkagising namin hanggang sa oras na ito. Hinihiling po namin na patnubayin mo po kami sa muli namin pag-aaral. Na yung salita, kayo nga po ang manguna, pumatnubay. At hinihiling po namin, kayo po ang magturo sa amin ng sagana. At patuloy na udyukan ng iyong Espiritu Santo ang mga tao para makinig na yung salita. Dalangin po namin na yung aming series of messages about how to grow spiritually. Nandito na po kami sa lesson 6 at dalangin po namin na patuloy mo po ilagay sa puso ng bawat isa amin ang interest para sa iyong salita. Huwag nilang pakinggan ang mga hadlang ng kaaway, kundi tulungan mo na lagi kang piliin ng bawat isa. Piliin na makinig, piliin na sundin ang iyong mga kalooban sa araw-araw. Sa gabing ito ay patuloy mo kaming samahan at patnubayan. Tulungan mo na ang bawat isa ay mabalik sa pagnanais na patuloy na makarinig na yung salita, Panginoon. Mabababaw man o malalalim na katuruan, ay patuloy na sain namin ang mga kaalaman na nagmumula po sa iyo. Salamat po sa iyong banal na Espiritu at ingatan mo po lahat po ng aming mga kasambahay na wala pa po sa aming kani-kaniyang tahanan. Kayo po mag-ingat, magligtas sa kanila, sa kanilang paglalakbay. Samahan mo po ang bawat isa at makarating ng maluwalhati sa aming kani-kaniyang tahanan. Para makasama pa rin po namin sa pakikinig na yung salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Amen po. Okay, mag-aral na po tayo. Last Wednesday, ang napag-aralan po natin is about morning devotion, no? So, alam natin, nalaman po natin na ano ibig sabihin ng devotion o morning devotion. Ito po ay it refers to a period of time, no? Typically in the morning, pangkaraniwan sa umaga. Datapot, sabi ko nga, kung wala kayong talagang panahon, gipit ang panahon nyo dahil naghahanda kayo ng agahan ng mga anak nyong papasok sa eskwelahan, kesa naman sa hindi nyo po magawa ito, ay i-dedicate nyo yung inyong panahon, kung hindi man sa umaga, pwede rin po sa hapon o sa gabi. Basta't meron po tayong quality time para sa Diyos, no? Ang ginagawa natin dito, pag tayo ay nagde-devotion, we dedicate ourselves para sa gawaing pananalangin, pagre-reflect ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia. So, ang purpose po nito ay una, spiritual nourishment, connecting with God, setting a positive tone, at personal reflection. Pag-aralan na po natin yan last Wednesday. Reviewin nyo na lang po sa ating JTTLC Facebook page, no? Nandyan po yan. No? So, ang common element, pag tayo po ay gumagawa ng devotion o morning devotion o anuman pong oras, sabi, ay kinakailangan may Bible tayo, ginagamit po natin Bible at tayo po ay nagpe-pray. So, last Wednesday, na pag-aralan po natin yung patungkol sa Biblia. No? So, hindi na natin pagbabalik-aralan. Anihin nyo na lang po, pakinggan nyo lang po yung ating last Wednesday message about morning devotion about the Bible. No? So, ngayon naman ay about prayer, patungkol sa panalangin. Ito isang paraan para tayo madaling lumago sa kalagayang spiritual. So, alam natin yung prayer,
ito po ay gawain na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay lumago sa ating relasyon sa ating Panginoon, no? So, pero tandaan po natin, alam natin na ang Christianity is more than religion, no? So, hindi ito gaya ng iba't ibang reliyon na may mga list of accomplishment, kailangan gawin mo to, kailangan ganito, kailangan ganito, no? So, hindi po. It is first and foremost a relationship with God. So, ito po ay isang relasyon sa Diyos. Kapag meron tayong relasyon sa ating Panginoon at nalaman po natin ang relasyon natin ngayon sa ating Panginoong Jesucristo ay siyang ating Panginoon at tagapagligtas. He is our Lord and our precious Savior. So, we have a relationship to Him na siya na ang ating ginawang Panginoon. Pag sinabing Panginoon, napag-aralan na natin yan about the Lordship of our Lord Jesus Christ. Kung sinasabi mong Panginoon siya, susundin mo siya. You will follow Him. So, hindi lang tayo mananampalataya, kundi ang pananampalataya mo ay kinakailangan nagbubunga at isang bunga po yan ng pananampalataya natin ay yung pagsunod sa Kanya. Kung sino sa atin na nananampalataya sa Kanya ay sumusunod sa Kanya, sa Kanyang mga salita. So, ito yung foundation ng ating relationship sa Kanya, yung tinatawag na communication, no? Alam natin yan, tandaan natin na the best is communication, not any rituals, not any ceremonies, but our relationship with God ay kinakailangan, kung may relasyon tayo sa Kanya, ay may communication po tayo, no? So, alam natin na nakikipag-communicate o nakakausap tayo ng Diyos sa pamagitan po ng salita ng Diyos, no? Through reading the Word of God and listening the Word of God, God communicates to us, no? Nakikipag-usap siya sa atin kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia o nakikinig ng salita ng Diyos. Pero, pag tayo naman po ay nagbabasa, pag tayo naman po ay nanalangin, no? So, ito naman po ay nakikipag-usap naman tayo sa Kanya. Tayo naman po ang nagsasalita. Tayo naman po ang nangungusap sa Kanya. Tayo naman po nakikipag-usap sa Kanya. So, ang tawag po dito ay communication. Hindi mo masasabing meron kang kausap kung wala pong tawag ito yung dapat give and take, no? Nagsasalita siya, nakikinig ka, nagsasalita siya, no? So that is communication, two-way, ibig sabihin nga. Yun ang ibig ko sabihin, two-way, dalawang bahagi, dalawang bagay, no? Na communication ang tawag po doon. So, this is the best example for prayer. Kung titingnan po natin, si Jesucristo ang dakilang halimbawa ng bawat isa sa atin. He is the best example for prayer, no? So, yung tinatawag na communication dito ay yung consistent communication. Palagian, no? Hindi yung ngayon, kakausapin mo siya, tapos ang kasunod na niyan ay sa isang linggo o sa isang buwan, no? Every day must be, we have communication, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos at siya ay nakikipag-usap din naman sa atin, no? So, God communicate with us through His words or the Bible, and we communicate to God through prayer. At nagset ang ating Panginoong Jesucristo na example sa pamamagitan ng gawaing pananalangin. Sabi po dyan sa Luke 11, verse 1, Lucas 11, talatang 1, one day, Jesus was praying in a certain place, no? Isang araw, si Jesucristo lumabas upang manalangin sa isang lugar. Sabi niya, when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciple, no? So, meron lumapit sa kanyang isang alagad na sinabi, Panginoon,
turuan mo kami manalangin gaya ng ginagawa ni John na tinuturuan niya ang kanyang mga alagad, no? So, paano ba manalangin ng ating Panginoon? Sabi niyan, one day, Jesus was praying. Si Jesucristo mismo ang gumawa, ay gumawa ng tinatawag na panalangin. Siya mismo ay nananalangin. Early in the morning, kung mababasa po natin ang Biblia, sinasabi po sa Biblia na madalas na ang ating Panginoon Jesucristo ay lumalabas madilim-dilim pa. No? Ibig sabihin, early in the morning, madaling araw pa, madilim-dilim pa, lumalabas siya at ginagawa niya araw-araw. Kauna-una niyang ginagawa ay yung pananalangin. He prayed to the Father. No? Una niyang ginagawa is to pray to the Father. Alam natin na naniniwala tayo sa doctrine of Trinity. We believe na merong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. 3 persona sa iisang Diyos, no? Ang Diyos Anak ay laging nananalangin sa Diyos Ama, no? He talked to the Father. Hindi pwedeng hindi niya kausapin araw-araw ang Ama, no? Kaya nga tinuturo niya sa atin that we must tinuturo niya sa atin na tayo ay manalangin, no? So, sa Matthew 5 o Matthew 6, 5 to 8, isa ito sa mga tinuro ng Panginoon na pananalangin sa kanyang mga alagad. Jesus taught us not to pray. Hindi niya tayo tinuro ang manalangin kagaya daw po ng mga hypocrites. Yun po yung sinasabi dito. And those who don't know God, o kaya hypocrites, o kaya yung mga taong hindi naniniwala o hindi nakakilala sa Diyos. Pero sabi sa Matthew 6, 5 to 8, Mateo 6, 5 hanggang 8, sabi dito, kapag nananalangin kayo, ito po yung tinuro ng ating Panginoon tungkol sa pananalangin. Kasi lumapit sa kanya isang alagad na ang sabi sa kanya, turuan mo kaming manalangin. Kaya nga, nagturo ang ating Panginoon. Ito rin po ay nasulat sa Luke 11, no? Sabi po dyan, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. So, ito po ang basihan ng ating pananalangin. Pag daw tayo nagpe-pray, huwag daw tayong kagaya ng mga mapagkunwari o hypocrites, no? Sabi po dyan, mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Kasi, ganun po ang ginagawa ng mga hypocrites, ng mga taong mapagkunwari para masabing banal sila, para masabing gumaganap sila ng kalooban ng Diyos. Ano ginagawa nila? Kung sila manalangin, dun sila, gusto nila yung nakikita ng maraming mga tao, no? So, kasi uso-uso sa Israel o sa Jerusalem, yung meron silang isang wall na naroon na doon nila nilalagay yung kanilang mga prayer o doon sila humaharap, nagpe-praise sila, no? At yung mga tao para masabi na sila ay banal, para masabi na sila ay matuwid, para masabi na sila ay religyoso, kaya lang sila nandoon para mag-pray, para ipakita lang sa iba na sila ay mga reliyosong tao. Pero sabi ng Diyos, wag daw dapat ganun, no? Na pinapakita lang natin sa iba na tayo ay nananalangin, no? Meron mga iba naman sa Pilipinas, nakakita ko yan sa mga jeepney, no? Dala-dala nila yung stampita, dala-dala nila yung maliit na rosaryo at kahit na natutulog, gumagalaw yung kamay at bumubuka yung bibig. Dahil pinapakita nila na sila'y nalalangin. Sabi dito ng Panginoon, tandaan nyo, tinanggap nila ang kanilang gantimpala. No? Yan ang sabi ng Panginoon. Surely, truly, I tell you, they have received their reward in full. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yung ano po yung gantimpala na sinasabi ito? Tinanggap nila yung palakpakan ng mga tao, tinanggap na nila yung papuri ng mga tao na nagsasabi na, ay, ang banal mo naman, gano'n, no? So, yun ang reward nila. Pero para kay Jesus, walang value ito, no? Ibig sabihin,
hindi ito ang nais ng Panginoon na kaya lang tayo nagpe-pray para magmayabang, para masabi na ganun tayo, no? Hindi yun ang kalooban ng ating Panginoon. So, sa Matthew 6, 5-6, sabi dito, Mateo 6, yun na nga yung binasa ko, sabi diyan, when you pray, go to your room, close the door. Yan, no? Ito ang sabi ng Panginoon. Ngunit kung pag nananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang inyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So ano po ba gusto nating gantimpala? Na tayo gantimpalaan ng Diyos na ating ama na nasa langit? O gantimpalaan kayo ng mga tao na nakakita sa inyo? No? Na nagsasabing banal kayo, kapuri-puri kayo, no? Pero ang sabi ng Panginoon, kung tayo daw po ay mananalangin at pupasok tayo sa ating mga sariling kwarto at isasara natin ating mga pinto at saka daw tayo mananalangin, ang inyong ama na nakakita ng iyong ginagawa ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. No? Okay. So, yun po ang nais ng Panginoon. Nagantimpalaan niya tayo. Anong gantimpala? Pwede gantimpalang yun ay tugunin niya ang iyong panalangin. Yung iyong kahilingan. No? Dahil nalugod ang Diyos sa iyo na ginagawa mo to ng buong puso. Na kahit hindi mo pinapakita sa ibang tao kung ano ginagawa mo sa kwarto, pero ang ginagawa mo ay nakikipag-usap talaga sa Ama na nasa langit. No? So, ito'y kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi dito sa verse 7, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng paulit-ulit. No? Yan. Sabi po dito sa English, and when you pray, do not keep on babbling like pagan. No? Huwag daw kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. No? Yung paulit-ulit na panalangin. Alam natin yung mga paulit-ulit na panalangin, no? Tinuturo yan ng mga ibang mga leader ng kanilang simbahan, o manalangin kayo ng 5 Abiginoong Maria, manalangin kayo ng tatlong ganito, no? So, paulit-ulit pero wala sa puso. Hindi natin nananalangin ka, binubuka mo bibig mo, pero hindi galing sa puso 'yon, kundi kabisado mo lang. Di po ba, no? So, hindi 'yun ang nais ng Panginoon. Sabi po dito, akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. No? So, ibig sabihin, hindi naman sa haba ang panalangin. Pwede ka manalangin na hindi naman ubod ang haba. Pwede kung ano yung laman ng puso mo, kung ano yung hinihiling mo, nakikipag-usap ka sa Diyos. Pwede na kahit hindi mahaba, pero tapat ang puso mo sa sinasabi mo sa Diyos at may pananampalataya na naniniwala ka na iyong pinanalangin sa Kanya ay gagampanan ng Panginoon o papakinggan ng ating Panginoon, ay yun ang dapat na sumaating mga puso pag tayo ay nagpe-pray. No? Sabi diyan, sabi dito sa verse 8, huwag niyo silang tularan. Alam ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. No? Kaya, ibig sabihin, hindi pinatutularan ng Diyos yung mga taong ganon. Kundi, sabi ng Diyos, bago pa man tayo hilingin, alam na ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Kahit hindi mo nga ibuka bibig mo eh. Alam na ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo eh. No? Pero, kaya lang gusto ng Diyos na tayo ay manalangin kasi gusto niya yung communication. Nakikipag-usap tayo sa Kanya. Sinasabi natin yung gusto natin, yung pangangailangan natin. Dahil yun ay bunga ng ating pananampalataya. Kung naniniwala ka talaga sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya na
kaya niya ipagkaloob sa iyo ang iyong panalangin, sasabihin mo yun sa Kanya. Pagkakatiwala mo sa Kanya, yung bagay na yun, no? So, ang ating relation sa ating Diyos ay kinakailangan very personal. So, inuutos ng Diyos to pray in person. Yung tayo na nanalangin sa Kanya ng totohanan. You do praying personally. Kahit wala nakakitang tao, alam mo na nakikita ka ng Diyos at narinig ka ng Diyos sa iyong mga sinasabi sa Kanya. Just you alone and your God. Na ikaw lang at ang Diyos ang iyong kausap, no? So, ang gusto ng Diyos, keep it in secret. Maging sikreto, no? Hindi mo na pinapaalam sa iba, oy, nagpe-pray ako. Ayan, no? Hindi pahabaan ng prayer, yung tinutukoy kanina, no? Kahit maikli lang yung panalangin mo, pero tapat naman sa puso mo, tapat yung sinasabi mo, papakinggan ka ng Panginoon, no? At sa mga susunod talata, nagturo ang Panginoon ng panalangin sa mga alagad. Sabi diyan, kinakailangan, sabi dito, sabi, ganit, alam ng inyong Ama ang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Kung kayo manalangin, ganito kayo dapat manalangin. So, ang una, pag tayo manalangin tayo sa Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Not to anyone else. But, ito lang po yung panalangin na tinatanggap ng ating Panginoon, yung panalangin natin sa Diyos, Ama, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, no? Not to the Mother, not to the saints, not to the angels, no? Hindi tayo dapat mag-pray sa Ina, sa mga anghel, o kaya sa mga sinumang santo, no? So, kundi ang tinatanggap lang na panalangin ng ating Ama, na ating Diyos, ay ang panalangin natin sa Kanya through our Lord Jesus Christ. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Sabi nga, kung gusto natin makausap ang Ama, dadaan tayo sa Diyos, Anak. No? Sabi ni Jesus sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. No? Kaya, ang tanging daan ay walang iba kundi si Jesus. No? Ito, i-approach natin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sabi, okay. Matthew, 1 Timothy 2 verse 5. Unang Timoteo 2 talatang 5. Unang Timoteo 2 talatang 5. Sige. Buksan po natin to. Unang Timoteo 2 talatang 5. Sabi po sa verse 5, ganito po sinasabi, sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. For there is only one God and one mediator between God and man, who is Christ Jesus. So, in Jesus' name, no, itong ating panalangin, dapat ang ating panalangin ay naka-address sa ating Panginoong Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, no? So, pagka tayo nagsabi ng sa pangalan ni Jesus, we mean it in our heart. Talagang ito ay galing sa ating mga puso. Lord, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, o kaya sa bandang huli ng ating panalangin, lahat ng ito'y dinudulog namin sa iyo, Ama, sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. No? So, ito po, ang panalangin na tinuturo ng Biblia. Okay. No? So, tinuturo rin sa Biblia na to pray sa kanyang mga alagad, tinuro ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, to pray for God's will to be done. No? Namanalangin tayo ayon sa kalooban ng ating Diyos. No? So, sabi diyan sa Matthew 6, 9 to 13, alam natin kung ano yung panalangin na tinuro ng
at ng ating Panginoon Yesus sa mga alagad, yung the Lord's Prayer. No? Ano yung sabi doon? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa, maging diyan man sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, patawaran mo kami sa aming mga utang, gaya ng, o tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailan pa man. Amen. No? So, ito yung isang panalangin na tinuro ng ating Panginoon Jesus sa mga alagad. Una, kinikilala niya ng ating Ama ay nasa langit, no? Maluwalhati ka, pinuri niya ang Ama, purihin ka, sambahin ang ngalan mo. So, ito yung tinatawag na adoration, no? Pagpupuri, pagsamba, pagsasalita ng mga wika na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sabi niyan, your kingdom come, your will be done, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, no? Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, gaya ng sa langit. No? So, pinapayagan mo na, let your will be done, Lord. No? Kahit itong panalangin kung ito, masunod ang kalooban mo, Panginoon. Hindi yung kalooban ko, hindi yung kalooban namin, kundi ang kalooban mo. Kasi may mga kalooban tayo, pero marahil, iniisip-isip mo, baka hindi yan ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay laging perpekto, ang kalooban ng Diyos ay laging mabuti para sa atin. At dito, sinasabi din dito yung confession, yung paghingi ng tawad. Dahil hindi tayo makakatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan kung hindi tayo marunong humingi ng tawad. Sabi sa verse 12, and forgive us our debts. Patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. No? So, napakalaga yung confession, yung paghingi ng tawad. Alam natin, minsan, sa araw-araw, nakakagawa ka ng kasalanan, may mga pagkakamali kang nagagawa, o naiisip, nasasalita, nagagawa. Kailangan, hinihingi natin ng tawad dyan sa Diyos. Lahat ng ating pagkakamali, pagkukulang, kakasala, dapat, pag tayo nananalangin, hinihingi natin ng tawad to sa Panginoon. Kasi, hindi tayo didingin ng Diyos pag may kasalanan tayo. Kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, at nananalayan ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanya, paano ka patatawarin ng Panginoon? Kaya ang sabi ng Diyos, forgive. Patawarin mo yung nagkasala sa iyo. No? Para, sabi sa verse 12, para patawarin ka rin. No? Yan sabi. Patawarin mo kami sa aming mga utang tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So kung tayo daw po ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala laban sa atin, at pag tayong humingi ng tawad sa Diyos, tayo naman ang papatawarin ng ating Panginoon. At dito, sinabi dito yung supplication, yung paghingi ng tulong sa Kanya, ito'y bunga ng ating faith na alam natin kayang gawin ng Diyos ito sa atin. Kaya nga sinabi mo, lead us not into temptation. Huwag mong payagan na kami ay matukso. Huwag mong payagan na kami magkasala. No? Lead us unto temptation, but deliver us from evil one. Datapwat kami po ay iligtas mo sa masama. Iligtas mo sa tukso. Iligtas mo sa pagkakamali. Iligtas mo sa pagkakasala. No? So, napakagandang panalangin tinuro ng ating Panginoon na dapat ito rin na maging bahagi ng ating panalangin pag tayo ay nananalangin. At natitiyak ko, ito yung panalangin na umaayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Sabi nga, kung anong kalooban mo, yun po ang mangyari. Pinagpe-pray natin yan. Kung ikaw ay nagpe-pray na ayon sa kalooban ng Diyos, kayang ipagkaloob ng Diyos, ibibigay ng Diyos dahil ayon sa kanyang kalooban. At isa pa, na natutunan natin, yung kinakailangan pag tayo nagpe-pray, maging specific tayo.
the more we are specific sa ating panalangin, ito po rin po yung magiging specific din ng Diyos na pagsagot sa ating mga panalangin, no? So, the more specific the prayers, the more specific the answer will be, no? So, the secret is to pray according to God's will. Kung gusto po natin to, na maging specific tayo sa panalangin, at magiging specific din naman Diyos sa pagtugon sa ating mga panalangin, ang pinakasekreto ay manalangin tayo according to His will. Manalangin tayo ayon sa Kanyang kalooban, no? So, dapat alam natin yung pinagpe-pray natin. Alam natin na ating pinapanalangin ay hindi kasalanan, hindi masama, hindi ito lumalaban sa kalooban ng Diyos, no? Dahil kung ito po ang ating panalangin, tiyak na matatanggap ng Panginoon ang ating mga panalangin. Sabi sa unang 1:5, 14 hanggang 15, unang 1:5, 14 hanggang 15, sabi dito, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya anumang hingin natin. Kung alam po natin ang ating mga pinapanalangin ay umaayon sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga salita, may lakas ng loob tayong lumapit sa Kanya dahil kaya ito tayo lumalapit sa Kanya, kaya tayo nananalangin sa Kanya dahil alam natin na ibinibigay niya anumang hingi natin. Kung tayo hinihiling, alam natin binibigay ng Diyos o ibibigay ng Diyos ating hinihingi dahil lumalapit tayo sa Kanya. Kaya nga, dahil malakas ang loob natin, dahil alam natin na yung mga bagay nating hinihingi ay ayon sa Kanyang salita o ayon sa Kanyang kalooban. No? So kung naayon to sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban, alam natin na ito'y didinggin ng Panginoon. No? Sabi sa verse 15, at dahil alam nating pinapakinggan niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Dahil alam natin na pinakikinggan tayo ng ating Diyos, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihingi natin sa Kanya. No? So, napakaganda kasi may assurance na alam natin na tinutugon ng Panginoon yung ating mga kahilingan. No? So, kung tayo nananalangin na ayon sa Kanyang kalooban o sa kalooban ng Diyos, siguradong tatanggapin natin ang hinihiling natin. So, ano ba ibig sabihin ng manalangin ayon sa Kanyang kalooban? Ano ibig sabihin ng manalangin ayon sa will of God, ayon sa Kanyang kalooban? Maraming kaparaanan na malaman natin kung ang tayo ay nananalangin ay sa Kanyang kalooban. Una, dapat nagbabasa tayo ng Biblia. No? Pag nabasa tayo ng Biblia, alam natin yung ating panalangin ay hindi sumasalungat sa salita ng Diyos. Kung hindi sumasalungat ang ating panalangin sa salita ng Diyos, naniniwala tayo na pwedeng tugunin o yun ay tutugunin ng ating Panginoon dahil hindi ito nagdi-disagree o hindi ito kumakalaban, hindi ito sumasalungat sa Kanyang mga salita. This is ito yung kalooban ng Diyos na sinasabi natin. Pangalawa, malalaman natin ang kalooban ng Diyos dahil ang Holy Spirit ang nangungusap sa ating mga puso. Sabi sa Biblia, sabi nga sa Bible na ang salita ng Diyos o ang banal na Espiritu ang nangungusap sa ating mga puso na tinuturuan niya tayo manalangin. Tinuturo niya sa atin kung ano yung mga bagay na dapat nating ipanalangin. Binibigyan niya tayo ng urge, binibigyan niya tayo ng prayer points, no? Na yung mga panalangin yun ay nagmula sa banal na Espiritu. No? Kaya, pag nananalangin tayo, hilingin natin sa Diyos, Lord, teach us how to pray. Ituro mo sa akin kung ano yung dapat kong ipanalangin. Sino yung dapat kong ipanalangin. No? Sabi sa Book of Romans 8, na ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang manalangin tayo ng
nararapat. Hindi tayo marunong manalangin, pero ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin para makapanalangin tayo ng nararapat. At pangatlo, pray for it. Ipanalangin natin yon. Kung ano may nalaman natin, kalooban ng Panginoon, yung panalangin ito, yung ipagpe-pray natin, ipanalangin natin. Huwag kang matakot. Huwag kang magduda. No? Kundi, manampalataya ka kung ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito'y pangungusap sa iyo ng banal na Espiritu. No? Manalangin ka. Ipag-pray mo. Manalangin ka. Huwag kang mahadlangan ng anuman sa pagpe-pray, kundi ipag-pray mo. No? So, ang application natin mga kapatid, meron na po ba tayong, nagsiset po ba tayo ng time? Time and place, no? Time and place for daily reading and praying, no? Yung para maganap natin devotion na ito. Hindi lang sa umaga, kundi yung time na makapagbibigay ka ng quality time para sa Kanya. No? Dapat meron tayong specific place sa ating kwarto, matahimik, no? Anong time? Yung wala pang masyadong ingay, mas maganda po yun. No? Walang istorbo. Ako sa madaling araw, no, napakaganda na tahimik pa, walang maingay, no? Walang istorbo, no? So, napakaganda mag-pray. Ito po yung tinatawag na magkakaroon tayo ng intimacy with God. Yung mararanasan mo sa panalangin mo, ang pangungusap ng Diyos, ang pangungusap ng banal na Espiritu, ang patnubay ng Panginoon, no? Maging pwede mong marinig ang kanyang salita, ang tinig, no? Sa pag ikaw ay nagpe-pray sa kanya ng buong puso. Pangalawa, are you involved involved po ba tayo sa mga ministry sa church na pwede mong gamitin yung panalangin para sa mga tao na gusto mong ipag-pray, no? Pangatlo, have you forgiven all who have sinned against you? Nagawa mo na bang magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, mga taong gumawa sa iyo ng masama? Patawarin mo sila kasi napakalaking bagay ito. Kung tayo po hindi marunong magpatawad, paano tayo mapapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, no? Pang-apat, panghuli, kinakailangan magsimula tayong manalangin na gawin natin itong daily bread natin, ang ating pagkain sa araw-araw, na tayo ay lumago sa kalagayang espiritual, no? Kailangan natin na ang gawaing devotion, pananalangin, at pagbabasa ng Biblia, napakahalaga po niyan, no? So, isa itong paraan para lumago tayo sa kalagayang espiritual. Yun lang po, mga kapatid. Napakabuti po ng Diyos at patuloy po tayo natin isagawa yung tinatawag na devotion sa ating mga buhay. Huwag tayong pumayag na wala tayong devotion sa isang araw, no? Hanggat maaari, nagbabasa tayo ng Biblia araw-araw at nananalangin araw-araw. Magkaroon tayo ng quality time para sa ating Panginoon. Amen? Okay po, manalangin po tayo. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita, paalala sa amin. Lord, tulungan mo lahat po ng nakikinig na iyong mga salita. Patuloy mo silang hipuin, gabayan, pagpahalaga nila iyong mga salita, ang gawaing pananalangin, pagpahalagahan po nila. Panginoon, lalo na kami po ay nasa mga huling araw na nga. Huwag po kong magpabaya ang sino man. Tulungan mo ang mga kapatid, ang mga tao, lalo na, Panginoon, ang aming mga kasambahay sa pananampalataya ay patuloy na magbigay ng panahon sa pagbabasa ng iyong salita, pakikinig ng iyong salita, pag-aaral ng iyong salita, pag-unawa ng iyong salita, pag-meditate ng iyong salita, at higit sa lahat, ang pakikipag-usap sa iyo. Tulungan mo lagi sila makipag-usap sa iyo upang makausap kanila
At pa kami naman na nagbabasa ng Biblia, ikaw naman po nakikipag-usap sa amin. Ito po ang isang paraan para kami ay lalo maging malapit sa iyo, magkaroon ng desire ng bawat isa na sa mga araw na ito ay patuloy namin magampanan mga bagay na ito, Panginoon. Pagpatawad mo ang bawat isa kung kami po ay nagkukulang, pero subalit datapwat lahat po ng tagapakinig po namin, tulungan mo na po na magkaroon sila ng appetite sa pagbabasa ng salita at pananalangin sa iyo. Salamat po sa mga patuloy na paalala mo sa amin at tulungan mo ang mga paalalang ito ay magsilbing gabay sa kanila para patuloy po nilang masunod ang iyong kalooban sa kanilang mga buhay. Ingatan mo po mga kapatid po namin, lalo na po yung mga kapatid po namin may mga kahilingan sa iyo, yung mga lagi na nanalangin sa iyo, yung kagalingan. Lord, ipagkaloob mo po yung kagalingan sa mga kapatid po namin. May mga sakit karamdaman, lalo na po yung mabibigat na sakit at karamdaman. Paggalingin mo po sila, matuto silang sumampalataya at magtiwala po sa iyo. Lalo po sa mga huling araw nito, Lord, anumang ginagawang ng kaaway sa kanilang mga buhay, na pag-aabala, na paghadlang para sila hindi lumago, winawasak ko, tinatakwil, pinawawalang bisa sa pangalan ni Kristo Jesus. Kundi tulungan mo na ang bawat sa amin ay magkaroon ng pagpapahalaga sa iyo, sa iyong salita at sa iyong mga pananalangin. Huwag kaming mapagod sa paggawa ng mga itong gawain dahil alam namin ang mga gawain ito ay hindi sayang. Ito'y makakatulong ng mabuti sa amin, bawat isa sa amin. Walhati ay sumayo, papuri ay sumayo, pagsamba ay sumayo. Pakaingatan mo lahat ng mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay, ang lahat ng aming panalangin sa kanila. Lalo na po, yung mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, Sister Malu, at yung Sister Carmen, lahat po ng mga kapatid namin nasa mga ibang bansa, lalo na yung malapit sa Middle East. Ingatan mo po sila, Panginoon. Kalingain mo po sila, ligtas mo sila sa anong panganib at kapahamakan. Ang dugo ng Panginoon Jesus ang tumakip po sa kanilang lahat. Pagpalain mo yung mga kapatid po namin na may mga mahal sa buhay na nasa abroad, lalo na sa Middle East. Ingatan mo rin sila. Sila Brother Ramil, ingatan mo po sila, Panginoon. At patuloy na patnubayan. Ang kalooban mo po masunod at makapangyari sa aming mga buhay. Ikaw ang mataas at maluwalhati at madakila, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Salamat po, Ama, sa lahat ng nakinig, pagpalain mo. Sa lahat mga patuloy na sumusuporta sa gawain nito, Panginoon, na napatyagang nakikinig na yung salita at ginaganap ang iyong mga salita, pagpalain mo po sila. Lalo pa silang lumago sa pananampalataya. Kayo po ang tumugon ng kanilang pangangailangan, ng kanilang mga pagkahilingan, Panginoon. Lahat ng mga umuuna sa iyo, nagbibigay ng panahon sa iyo, sila rin po ay unahin mo. Huwag mo silang pababayaan ng bawat isa sa amin. Ikaw ang mataas at maliwalhati at madakila. At patuloy na tumawag ka pa ng mga tao na patuloy na magkakaroon ng gana sa pakikinig na yung salita, pagbabasa na yung salita, sa pakikipag-usap sa iyo through prayers. Maraming salamat po sa lahat ng iyong pagtuturo, pagtutuwid. Purihin ka, Ama, at binabalik namin sa iyo ang pinakamataas ng papuri, pagdakil at pagluwalhati sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.